Dumadaan ka ba sa isang mahirap na sitwasyon at pakiramdam na nag-iisa at inabandona? Alam ng Diyos ang iyong sakit. Siya ay hindi isang Diyos na nakaupong maganda sa langit, hindi gaanong nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa lupa. Mas mahal ka niya kaysa iwan ka sa mundong puno ng kaguluhan. Sa video na ito, mauunawaan mo kung bakit kailangan mong dumaan sa sakit at na hindi mo kailangang dumaan ng mag-isa. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Alam ng Diyos ang iyong sakit. Mga Hebreo 4:15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi makadama ng ating mga kahinaan, ngunit mayroon tayong isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya natin, ngunit hindi siya nagkasala. Ano man ang iyong nararamdaman o pinagdadaanan ngayon, alam ni Jesus kung ano ang iyong nararamdaman dahil siya ay naroon. Alam mo na ibang klaseng kaaliwan kapag sinabi sa iyo ng isang tao na nasa sitwasyon mo na alam nila ang nararamdaman mo. Alam mo na talagang ginagawa nila. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga taong iyon ay nag-aalok sa iyo ng kaginhawahan sa abot ng kanilang makakaya at bumalik sa kanilang mga tahanan. Hindi sila pwedeng manatili sa tabi mo habang buhay. Ngunit iba ito sa Diyos, nariyan siya sa bawat hakbang mo, pinalalakas ka sa unos. Alam ni Jesus na hindi ka kayang talunin ng bagyo dahil sinasabi ng Biblia. 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat, hindi kanya hahayaang matukso ng higit sa kaya mong tiisin. Pero kapag natukso ka, bibigyan din niya ng paraan para makayanan mo ito. Gayunpaman, ginagawa niya ang kanyang lakas na makukuha mo. Nais niyang dalhin ang iyong sakit na kasama mo, ayaw niyang pagdaanan mo itong mag-isa. Kapag abala ka sa pag-isip ng mga bagay-bagay para sa iyong sarili, at gumawa ng paraan sa isang mahirap na sitwasyon, dinadala mo ang iyong pasanin. Tinatawag ng Biblia si Jesus na iyong tagapagdala ng pasanin. Hindi niya makukuha ang pangalang iyon kung walang pasanin na dapat dalhin. Kapag ang tagapagdala ng pasanin ay kasama mo, bakit mo ito ginagawa sa iyong lakas? Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay payagan si Jesus na dalhin ang pasanin. Kailangan mong maunawaan na hindi ka nag-iisang humaharap sa bagyo. Kasama mo si Jesus sa bangka, siya ang naglalayag sa bangka habang ikaw ang pasahero. Huwag magpanik. Hayaang dalhin ka niya sa pinakamagandang destinasyon na maaari mong marating sa buhay. Kapag ibinigay mo ang sakit, pasanin, at kahirapan, binibigyan ka niya ng kanyang kapayapaan. Ito ang estado kung saan mayroon kang ganap na kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Ang kanyang kapayapaan ay ginagawang posible para sa iyo na tingnan ang negatibong medikal na ulat na iyon at tumawa. Maaari mong tingnan ang iyong mga bayarin at magalak. Makikita mo ang mga divorce paper na iyon at mumiti dahil alam mong kasama mo si Jesus sa bangka. Alam niya ng maaga na ikaw ay nasa ganoong sitwasyon at gumawa siya ng paraan para makatakas ka sa paghihirap. Ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa mga kayamanan na hindi mo dapat binibiro. Alam ng dyablo na ang isang Kristiyano na nakaunawa sa kapayapaang ito ay ganap na malaya sa kanya. Ang lahat ng ginagawa ng dyablo ay naglalabas ng maling alarma upang ikaw ay mabalisa, malito, at malungkot. Ang isang sitwasyon kung saan nilayo ng Diyos na turuan ka ng isang leksyon at ihanda ka para sa layunin ang naging dahilan kung bakit ka tumalikod sa Diyos dahil pinahintulutan mong makuha ng dyablo ang iyong isip. Ngunit kapag nahanap mo ang kapayapaan ng Diyos, ang iyong puso ay nagiging masyadong konektado sa Diyos upang maniwala sa anumang tinig maliban sa Kanya. Ang kapayapaang ito ay ang aura ng Diyos na bumabalot sa iyo kapag nasanay ka ng gumugol ng oras sa Kanyang presensya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong gawin ang paggugol ng oras sa Diyos bilang isang kailangan gaya ng paghinga sa loob at labas.
Ang sakit mo ay hindi aksidente. Kadalasan, ang paghahanda sa iyo para sa susunod na panahon ng iyong buhay ay maaaring magsama ng mga sitwasyong natural na hindi komportable para sa iyo, na nagpaparanas sa iyo ng sakit. Napansin mo ba na ang kakulangan sa ginhawa ay nakakakuha ng iyong pansin ng higit pa sa ginhawa? Kapag napunta ang lahat sa gusto mo at nasa iyo ang lahat ng kailangan mo, nagiging kaswal ka sa buhay at hindi mo nakikita ang kagandahan ng maliliit na bagay. Hindi mo nakikita ang malaking bagay sa kakayahan ng iyong mga binti na dalhin ang bigat ng iyong katawan hanggang sa magsimula kang makaranas ng sakit doon. Kapag nakaranas ka ng kaunting sakit ng ulo na nagpapahirap sa pagbangon sa kama, sisimulan mong pahalagahan ang regalo ng mabuting kalusugan. Ang sakit ay maaaring makuha ang iyong atensyon at ibalik ka sa Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay ng isang talinghaga ng isang anak na lalaki na humiling ng lahat ng kanyang ari-arian mula sa kanyang ama at, pagkatapos nito, umalis sa bahay. Sa una, siya ay naging masaya at ginugol ang lahat ng mayroon siya. Nang magsimula siyang makaranas ng kakulangan, siya ay napadpad at walang kaibigan na masasandalan. Ang kanyang puso ay nananabik na makauwi. Maaaring nasa posisyon ka kung saan nakalimutan mo ang iyong pinagmulan. Ang kaunting kakulangan sa ginhawa ay magpapaalala sa iyo kung saan ka nanggaling at lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Dumating man ang sakit dahil lumayo ka sa tahanan, ito ay isang sukatan ng paghahanda para sa iyong susunod na antas, o ito ay isang pag-atake ng dyablo, nakikita ng Diyos silang lahat. Pinahintulutan niya ito para sa isang kadahilanan, na palaging para sa iyong ikabubuti, dahil sinasabi ng Biblia na ang mga iniisip ng Diyos para sa iyo ay mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan ka ng inaasahang wakas. Kailangan mong malinaw na maunawaan ang sakit at ang misyon nito sa iyong buhay, upang hindi mo hayaang sirain ng mga hadlang ng karanasan ang iyong mga pagkakataong matamasa ang mga biyayang dulot nito. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi lamang alam ng Diyos ang iyong sakit, ngunit mayroon din siyang plano na gamitin ang sakit na iyon upang ilunsad ka sa mas mataas na antas. Naaalala mo ba si Saul, ang unang hari ng Israel? Papunta na siya para hanapin ang mga nawawalang hayop ng kanyang ama nang makasalubong niya si Samuel. Dahil sa mga hayop na iyon, may nagmungkahi na bisitahin nila ang isang propeta na makapagsasabi sa kanila kung saan sila matatagpuan. Sa mga pagdalaw na ito, sinabi sa kanya ang tungkol sa bagong atas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa katunayan, pinahiran siya ni Samuel bilang hari ng gabing iyon. Isipin kung ano ang maaaring mangyari kung ang mga hayop na iyon ay hindi nawala sa unang lugar. Malamang na hindi niya kailangang pumunta sa isang propeta, o kahit na umalis sa bahay ng kanyang ama. Minsan inaalis ka lang ng sakit sa iyong comfort zone, at ilulunsad ka sa isang bagong kapaligiran kung saan makakatagpo ka ng mga tao at sitwasyon na magtutulak sa iyo sa susunod na antas. Habang ang lahat ng mga bagay na iyon ay nangyayari, Saul ay hindi mahanap ang mga ito nakakatawa. Kinailangan niyang pumunta sa bawat lungsod para hanapin ang mga hayop na iyon. Tiyak na siya ay gutom, pagod, at bigo, ngunit kailangan niya ang karanasang iyon upang makapasok sa kanyang bagong opisina. Malamang na sinabi ng Diyos kay Samuel na isang kabataang lalaki ang darating upang magtanong tungkol sa nawawalang mga hayop ng kanyang ama, at ang lalaking iyon ang susunod na hari ng Israel. Ngunit paano kung sumuko si Saul bago ang panahong iyon at malamang na umuwi na siya para sabihin sa kanyang ama na hindi niya mahanap ang mga hayop na iyon? Malamang hindi niya naordinasyon. Sa panahong ito ng sakit, paghihirap, at kakulangan sa ginhawa, dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng pagiging nasa tamang lugar at sensitibo sa tinig ng banal na espiritu. Tiyak na kakausapin ka ng Diyos sa oras na ito ng higit pa kaysa dati, at dapat mong matukoy ang kanyang tinig upang maunawaan mo ang dahilan sa likod ng sakit. Kailangan mo ring maunawaan ang mga aksyon na gagawin. Higit sa lahat, nariyan ang Diyos sa tabi mo, inuutusan ang iyong mga hakbang at pinapatnubayan ka sa bawat hakbang.
Ang pagpunta ni Saul sa lahat ng paraan upang hanapin ang mga hayop na iyon at maging ang hindi pagnanais na umuwi nang hindi nahanap ang mga ito ay marahil ang huling pagsubok ng Diyos bago niya ito inordenan bilang hari. Alam mo ba kung nakarating ka na sa huling lap ng iyong pagsubok at oras na para pumasok ka sa iyong pahinga? Malalaman mo ang sagot kung ngayon ka lang sumuko. Patuloy na panghawakan ang mga pangako ng Diyos na hinding-hindi kanya iiwan o pababayaan, gaano man kahirap o kahirap ang mangyari. Ang isa pang taong nakaranas ng matinding sakit ay isang babae sa Biblia na kinilala bilang asawa ng propeta. Nagsimula ang kwento nang tumakbo siya kay Propeta Elijah para humingi ng tulong. Ang kanyang asawa, na isang propeta, ay namatay, na ginawa siyang balo na may 2 anak na lalaki na alagaan. Kung iyon lang ang dapat niyang alalahanin, kaunti lang iyon. Ngunit ang babaeng ito ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang mga anak na lalaki sa mga nagpapautang na handang bayaran ang mga utang ng kanilang ama. Ngayon ay nagbibigay ito sa iyo ng isang larawan ng kanilang buhay, bago pa man mamatay ang lalaki. Tiyak na puno ito ng mga paghihirap sa pananalapi at pamumuhay mula sa kamay hanggang sa bibig. Iyan ay isang masakit na sitwasyon na marami na ang nahihirapan ngayon. Ngunit sa halip na mamuhay sa awa sa sarili at mawalan ng malay, tumakbo siya sa propeta. Long story short, nagpunta siya mula sa pagiging isang may utang sa isang top-notch merchant. Nakikita mo, kapag ang mga bagay ay parang nakarating ka na sa tuktok at naabot mo na ang iyong breaking point, iyon ang sandali na magsisimulang magbago ang mga bagay para sa mas mahusay kung gagawin mo ang tamang aksyon. Laging madilim bago madaling araw. Kapag ang sakit ay naging hindi na mabata, doon mo dapat malaman na ang iyong tulong ay nasa pintuan lamang. Ang babaeng ito ay tumakbo sa propeta para humingi ng tulong. Sino ang nakakaalam kung hindi siya magdusa ng ganoon katagal kung pumunta siya sa propeta ng mas maaga? Hindi ibig sabihin nito na dapat kang tumakbo sa sinumang propeta para humingi ng tulong dahil kasama mo na ang punong pari na siyang Diyos. Nandyan siya sa tabi mo at gusto niyang makibahagi sa bawat bahagi ng iyong buhay, kasama ang pagdadala ng iyong sakit kasama ka. Huwag mong ipagpalagay na dahil siya ay Diyos, dapat alam na niya ang iyong pinagdadaanan, at kung mahal ka niya at nais niyang tulungan ka, dapat siyang magpakita sa iyo nang hindi mo kailangang tumawag sa kanya para sa tulong. Bueno, hindi ganoon ang gawain. Sa puntong ito, kailangan mong tumawag sa kanya para humingi ng tulong, tumakbo sa kanya para humingi ng tulong, dahil sa totoo lang, siya lang ang makakatulong sa iyo sa panahon ng bagyo. Naaalala mo ba noong kasama ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa isang bangka at nagkaroon ng bagyo? Siya ay naroon mismo sa kanila, ngunit wala siyang nagawa hanggang sa humingi sila sa kanya ng tulong. Nasa iyo na ang Diyos. Huwag ipagpalagay na alam niya na kailangan mo ang kanyang tulong, at iyan ay makakansela sa iyong paghingi. Ang tanging indikasyon na gusto mo siyang pumasok ay ang pagtatanong. Kapag nagtanong ka, sasagutin ka niya. Ang pagtatanong ay hindi ang iyong pagrereklamo tulad ng ginawa ng mga disipulong iyon. Sa halip, ihagis mo ang iyong mga pasanin sa harap niya tulad ng itinatanong ng Biblia. Ihagis mo sa kanya ang lahat ng iyong pagkabalisa sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Habang ginagawa mo ito, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Hindi mo kailangang gawin ito sa takot o pagkabalisa tulad ng mga disipulo. Tandaan na sinaway niya sila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Mayroon ka bang pananampalataya sa Diyos na gawing patotoo ang iyong sakit? Naniniwala ka ba sa kanyang salita na ang lahat ay gagana para sa iyong ikabubuti? Ang lahat ng bagay na binanggit sa talatang ito ay hindi limitado sa mabubuting bagay lamang. Sinasaklaw nito ang lahat ng bagay. Ang bawat pagkabigo ay gagana para sa iyong kapakinabangan. Ang bawat kabiguan, kahirapan, at pagkawala ay magbubunga para sa iyong ikabubuti. Maaaring tinitignan mo ang sakit, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa mas malaking larawan. Alam niya na kapag tapos na siya sa iyo, iisipin mong panaginip lang. Ang sabi ng Biblia, nang ibalik ng Panginoon ang kapalaran ng Sion, kami ay tulad ng mga nanaginip. Ang aming mga bibig ay napuno ng pagtawa, ang aming mga dila ng mga awit ng kagalakan.
Kung babalikan mo ang panahong ito ng sakit, ang iyong hinaharap na sarili ay magkakaroon lamang ng mga awit ng kagalakan na kantahin dahil ang iyong buhay ay hindi magiging katulad ng iyong pinagdaanan. Kapag binuksan mo ang iyong bibig para ibahagi ang iyong patotoo, hindi ka maniniwala sa iyo ng mga tao dahil iba na sana ang buhay mo sa kung ano ngayon. Mangyayari lamang ang lahat ng ito kung hahayaan mong gamitin ng Diyos ang sakit na ito. Huwag hawakan ang sakit o gumawa ng isang pagkakakilanlan mula dito. Isuko ito sa Diyos. Gawin niya ang anumang naisin niya mula rito. Nakita ng mga alagad ang isang lalaking isinilang na bulag at nagpa siyang magtanong kay Jesus tungkol sa kanya. Ang mga ito ay malamang na mga tanong na itinanong nila sa kanilang sarili, na isang karaniwang pahayag ng mga tao nang makita nila ang lalaking iyon. Tinanong nila si Jesus kung sino ang may pananagutan sa taong ito na ipinanganak na bulag, ang kanyang mga magulang ba o ang kanyang sarili. Ito ay isang tao na sa buong buhay niya ay hindi nasiyahan sa pribilehiyong makita, at kailangan din niyang harapin ang mga negatibong komento ng mga taong tumingin sa kanya na parang isang makasalanan. Hindi mo nais na simulan ng isipin kung gaano kahirap ang kanyang buhay. Ang sagot ni Jesus sa tanong na iyon ay isang bagay na hindi mo dapat kalimutan sa tuwing dumaranas ka ng mahirap na panahon sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus na hindi nagkasala ang lalaki o ang kanyang mga magulang, ngunit siya ay isinilang sa ganoong paraan upang ang Diyos ay maluwalhati. Dapat mong malaman na pinagdadaanan mo ang sitwasyong iyon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tinitiis mo ang sakit para luwalhatiin ang Diyos. Nilikha ka ng Diyos sa huli upang bigyan siya ng kaluwalhatian. Lahat ng pinahihintulutan ng Diyos na iyong pagdaanan ay lumalabas na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pansinin na hindi iniwan ni Jesus ang lalaki sa paraan ng pagkakakilala niya sa kanya. Siya ay dumura sa lupa, gumawa ng putik, pinahiran ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanya na hugasan ang kanyang mukha sa pool. Ginawa iyon ng lalaki at nakuha ang kanyang paningin, at iyon ay humantong sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng sakit ay magdadala sa kanya ng kaluwalhatian. Kung gusto mong luwalhatiin ng iyong buhay ang Diyos, pagkatapos ay sumuko. Magiging mahirap, ngunit kapag nagtiwala ka sa Diyos sa iyong buhay, magagawa mo ito. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Maaari mong ibigay ang iyong buhay sa Kanya at matulog dahil alam mong walang masama sa ilalim ng Kanyang pagbabantay. Mahal ka niya ng sobra para hayaan kang dumaan sa anumang bagay na makakasira sa iyo. Hindi ka niya papayagan na pumasok sa yungib ng leon kung wala siya. Hindi ka dadaan sa apoy na iyan kung hindi ka niya mapigilang masunog. Paulit-ulit na pinatunayan ng Diyos, mula sa mga banal na kasulatan at sa buhay ng mga banal na kontemporaryo, na siya ay interesado sa bawat bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Nararamdaman niya ang nararamdaman mo at hindi ka pinapanood na lumulubog sa sakit. Dapat kang magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng sakit at sumuko sa Kanyang ginagawa. Manalangin tayo. Ama, tinatawag kitang Ama dahil ikaw ay tunay na Ama. Alam kong interesado ka sa bawat bahagi ng buhay ko at hindi ako papayag na dumaan sa anumang hindi ko kayang tiisin. Alam ko na kahit na lumakad ako sa lambak ng anino ng kamatayan, ikaw ay kasama ko, nangunguna sa daan at tinitiyak na walang kasamaang lalapit sa akin. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin at lahat ng pinagdadaanan ko ay may paraan para maging maganda ang resulta para sa akin. Pray for grace to bear the pain. Sumusuko ako sa iyo ngayon dahil wala akong sariling kapangyarihan para lampasan ang unos na ito. Binitawan ko ang pagsisikap na malaman ang mga bagay sa aking sarili o iniisip na kaya kong pamahalaan ang sitwasyon sa aking lakas. Ang iba ay maaaring magtiwala sa mga karo at kabayo, ngunit pinili kong magtiwala sa iyo. Alam kong hindi mo mabibigo ang mga nagtitiwala sa iyo. Tulungan mo akong madama ang iyong presensya, kahit sa pinakamadilim na gabi. Malalaman kong kasama mo ako at hindi ako papayag na sirain ako ng sakit. Dalangin ko na luwalhatiin mo ang iyong sarili sa aking mga pinagdadaanan. Ang sakit na ito ay tutuparin ang layunin na ipinadala mo upang matupad.
Magiging mas mabuting tao ako na handa para sa mas mabuti at mas malalaking bagay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na yakapin ang mga sitwasyon ng buhay, hindi upang matakot sa takot o gulat. Hindi ako tataka sa mga sitwasyon na dapat kong harapin ng direkta. Panatilihin akong nakasalig sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Binabanggit ng Biblia ang dalawang uri ng bahay na nakaranas ng malakas na bagyo. Ang isa ay nahulog at nawasak, habang ang isa ay nanatiling malakas. Tulungan mo akong huwag mahulog sa ilalim ng kapangyarihan ng bagyo. Gusto kong manatiling nakatayo sa kabila ng lahat ng ibinabato sa akin ng buhay. Panginoon, walang napakahirap para sa iyo na gawin. Maaari mong gawing araw ang gabi sa pamamagitan lamang ng iyong salita. Dalangin ko na ang kapangyarihan ng iyong salita ay gawing mga pagpapala ang aking mga pasakit. Gaya ng ipinangako mo sa Isaias 61:7, sa halip ng iyong kahihiyan ay tatanggap ka ng dobleng bahagi, at sa halip ng kahihiyan ay magagalak ka sa iyong mana. At sa gayon ay magmamana ka ng dobleng bahagi sa iyong lupain, at ang walang hanggang kagalakan ay magiging sa'yo. Hayaan itong maging bahagi ko. Salamat, Ama, dahil ako ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring ibahagi ito sa iba, i-like ito, at magkomento. Higit sa lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Pagpalain ka ng Diyos.